Napanood niyo ba yung nag-trend na video ng isang binata na sabay-sabay na ginuhit ang 17 presidente ng Pilipinas? Meron pa ha, yung video niya na nagdo-drawing ng 50 scientists. Kung oo, ay sure tayong mamamangha tayo sa talento ng 16 years old na artist na ito. Grabe, no? Ang bata, 16 years old. Oo. Makakapanayan po natin ang napaka-talented na pinata sa mga nasabing viral videos na si Emmanuel Dane Arcon Ventura. Magandang umaga. Welcome dito, Dane, sa RSP. Good morning. Uy, kailan ka ba natutong magguhit at paano ka natuto? Kwentuhan mo kami. Ano po, 4 to 5 years old po ako, nahilig po ako sa paghawak po ng mga pencil colors. Okay. Kasi nakapanood po ako sa TV ng mga art show. Pero mas pinursyo ko po siya nung pandemic lang po. After ko pong makakita ng mga young artists, mas bata pa sa akin na mas magagaling po sa akin. So parang bilang competitive po na tao, gusto kong nagayahin din po sila, even maangatan po. Daya naman, pwede palang ganun, ba't di ko nagawa? Diba? 4 to 5 years old, yung lapis, hawak ko lang siguro, baka ganunin ko lang kay Audrey. Kinakagat ko. Kinakagat mo lang dati. Pero tignan mo ngayon ang unfair talaga ng buhay, napakagaling ng kanyang mga opera. Ang galing, ano? Diba? Pero ito, para sa mga hindi nakakaalam masyado sa tinatawag nating hyper-realism Uy. artwork, Yes po. maaari mo bang i-explain sa mga tagapanood natin ngayon kung ano ito? Hyperrealism po na art siya, yun po yung type ng art na parang kinokopya mo po yung reference or mas hinihigitan mo ba po yung quality ng reference. So, ang pinakang goal po sa realism, maging parang printed po na yung drawing. Okay. Well, kung matututukan ng ating camera, no? So, sino to? It's a parang K-pop, tama ba? Oo. Yan po, si V ng BTS po. Oo, V ng BTS. Ito na, ilan lang yung makakilala ko. Morgan Freeman, yan. Yung mga tito. Morgan Freeman. Kilala to. Of Eto? course, si Apo Wang-od. Apo Wang-od. Ayan. Meron pa tayo, ito si Harry Potter. Pero ito colored, ano? Yes, Ito galing. charcoal. At ito, sino to? Ay, random ko lang po. random lang. Random. Sana masama rin ako sa random mo. no? Ito kasi may-ari niya nito eh. Ito. Paborito ng anak ko to, Taylor Swift. Taylor Swift. Ang galing, no? Galing, ano? Gaano mo katagal ginagawa itong pagguhit ng mga larawan na to? Nung nagsisimula po ako, matagal po talaga eh. But Okay. nung na-master ko po siya, nagagawa ko po siya, wala pa pong isang araw. Oh. Usually po, nasa 8 hours lang po, Eto, nakakatapos colored na po to ako. Ilang oras Yes to? po, 6 8 hours hours. po. And first time ko po yan. First time mo to, Yan pero po. ang Kaya po, yan perfect, po yung kauna-unahan ko hyper-realism talaga. Oo. Tignan nyo, colored talaga siya. Compare doon sa kanina na ito, si Apo Wang-od, ito, iba yung kanyang Iba yung charcoal, iba yung charcoal ang gamit dito. Di ba? Napakagaling. Pero from this kind of art, you transition to scribble art as well, or pati scribble art ginagawa mo din. Yes po. How did you do that? Yung scribble art po actually for entertainment lang po eh. Okay. Since realism po talaga yung master ko, dito po talaga ako nakafocus. Ito yung scribble Ito yung art. Yes scribble. po, yan Ito yung po yung nag-viral scribble. Ang sa social lalim. media, Yes po. di ba? So, sino itong mga subject mo dito? Mga famous scientist po sa iba't ibang part po ng mundo. Kilala mo to, marami kang kaibigan scientist, di ba? Oo, Audrey Goriseta, Dayan Ferrer. Mga social scientists yung mga yan. Ang galing, no? Pero wait lang. I mean, it's scribble art. How do you express the emotion? Parang feeling ko may emosyon. may Parang dark, feeling ko, may- ano ba to? Kwentuhan mo kami. What's all about this scribble art? Tapos, you incline yourself into this. May pinaghuhugutan ka ba pag ginagawa mo to? Kung emotion naman po, wala lang po siyang negative emotion po na gusto ko pong i-express. Sadyang medyo may kaguluhan lang po yung scribble art kasi stick po yung gamit ko eh. Stick. Yung Akala ko ballpen po ballpen. nakadikit po sa stick. Okay. Dalawang kamay po yun. Pero alam mo, pag Kaya medyo magulo. nagpapa-neuropsych ka, parang there is some situations, mapakitaan ka ng gatong objects. Tapos it's either, siguro makikita kung stressed ka ba pag nakita mo siya. Pero ito, tignan mo naman, talagang, what's the purpose of those different kinds of strokes na meron dito sa art na to? May different types po ng strokes na ginagawa, yung mga cross-hatching. Ito, medyo Pero- malalim na yan, ha? Pero pagdating po sa scribble art, hindi ko na po siya masyadong pinocus. Ang ginol ko na lang po dyan, makopy ko po yung mismong image. Knowing po na yung isa ko po kasing kamay, hindi ko po to dominant tong left hand ko. Hindi po ako nagdo-drawing dito. So nung ginawa ko po yung 50 na portraits po, medyo challenging po sa akin. Kaya ang main goal ko na lang, bahala na kung medyo maging magulo yung
yung output, basta makopya ko po yung image po nila. Hindi, may ibang level to Oo, eh. gumamit ka pa rin ng kaliwa mo eh. Oo. Yes nga. Magaling eh, no? Hindi naman yung reasons niya for doing this art ay hindi naman ganun kalalim, ano? Talagang sadyang talented lang. Yes. So, paano mo nagawa yun? The 70 presidents of the Philippines plus yung 50 plus scientists. Yung sa 17 presidents po ng Philippines, first time ko po yun. So, medyo challenging din po sa Okay. akin. Pero mas bilis ko po siyang nagamay kasi dalawang kamay po yung hawak ko po nun sa isang stick na mahaba. Bamboo po yun eh. Ang pinakang-challenging po, ito po talagang 50. Kasi parehas na kamay ko po yung gumagana. May guide ka dyan? Or nasa utak mo lang? Ano po, bali nag-sketch po muna ako ng pencil po nila. Okay. Tapos nung meron na pong sketch nila lahat, parang pinatungan ko na lang po ng ballpen. Ayan. Pero dun sa 17 presidents and 50 na ginawa mo ng mga scientists, siguro ang pinakamahalaga rito malaman din natin is anong trip mo? Bakit mo ginagawa yun? Diba? Kasi I understand 4 to 5 years old, nag-start ka pa lang from the pens, tapos ngayon, kakaiba na, the age of 16. Bakit ganito yung hobby mo? Isa po sa pinakamalaking goal ko po, gusto ko po kasing mabalik yung influence po ng Renaissance art. Oh. So, isa po ako sa mga talagang ina-idolize, hinahangaan po yung compositions na meron po dun sa high Renaissance art. So, as an young artist po, gusto ko po siyang mabalik and mas mabigyan po ng buhay. Kasi inspired din po ako sa mga paintings na sikat po na ito Pilipino, si Juan Luna, Das Polarium, and iba't iba niya pong mga paintings. Galing naman ang batang to. Kaya nga eh. Pero yung school mo, sinusuportahan ka ba ng school mo dito or pinanlalaban ka sa ibang schools din, original? Yes po, supportado po nila ako. Actually, ako po yung representative po nila sa school. And nanalo po ako sa, nag-champion po, district, division, and regional level po. Editorial cartooning? Ano po, Na-try mo sa na yun? painting po. Painting Plain talaga. air painting po. Bali, Okay. magpipaint po sa labas. Tapos yung reference sa labas, yun po yung kagayahin. Si Audrey mukhang gusto yata mai-drawing yung mukha niya. Kakayanin ba ng oras natin Kaya yan? nga eh. Kaya naman po. Oh, sige nga. Ano po, nasa 5 oras na. Nasa 5 oras. Hindi ko po kayang mag-drawing po Ako na kaya ko i-drawing minuto si or Audrey 10 segundo. seconds. Pero iba. Anong tinitingnan mo sa hinaharap? Mag-ipupurso mo ba sa college ang fine arts, halimbawa, or architecture? May connection sa arts? Yes po. Ipupush ko po siya and isa po sa course po na bala ko pong kunin yung fine arts. Medyo indecisive pa po kasi ako if architecture po or fine arts. But as of now po, mas lumalamang po sa akin o mas gusto po ng puso ko yung fine arts. Fine arts talaga. So, ipupush ko po siya and bala ko po sa future na dumating po hindi lang po siya national but international din po. Kasi isa po sa goal ko maging legend when it comes to arts po. Okay, from hyperrealism to scribble art, what's next? Ngayon pong natitirang 6 months, ang inaaral ko na po ay yung colored. Color. yan po Itong kay attempt ko Harry po. Potter na ginawa mo for 6 hours. Ang galing-galing. Yes po. Para yung mga gusto magpa-commission, Audrey, kaya natin, siguro natin malaman social media May accounts social nila. media accounts ka na pwede nating i-announce para yung mga gusto magpa-commission ng painting. Yes po. Facebook ko po ay Emmanuel Dane A. Ventura. Instagram po, Dane.Arcon. And pwede nyo po akong i-chat kung gusto nyo pong magpa-commission. Ang starting price po natin nasa 1,500 po. Yun po yung 8.5 by 11 or bond paper size. And with frame na po yun, signature and kasama po yung dedication letter. Which magpapagawa po Galing siya. On that note, thank you so much, Dane, sa pakipagkwentuhan sa amin at pagbabahagi ng iyong talento. Sana'y mas marami pa mga kabataan na ma-inspire na hasain pa ang kanilang mga talento gaya mo. Thank you so much po.